Celebox. Si Joy. Simple, maganda, at higit sa lahat mapagmahal. Handang gawin ang lahat para sa kaniyang pamilya. Kaya kahit pagiging OFW sa Dubai ay pinasok niya para makatulong sa kanila. Sa ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi inaasahan ni Joy na makikilala niya si Lando. Isang OFW rin na ang trabaho ay truck driver. Mabait, pilyo, at syempre gwapo. Minsan na siyang nasaktan sa dati niyang mga nakarelasyon. Subalit pagdating kay Lando, mabilis siyang nahulog dito dahil sa kabutihan nito sa kanya. Ngunit sa kabila ng nararamdaman niya rito at pagtanggap ng panliligaw nito, isang lihimang ikinukubli ni Lando na siya ay isang CEO ng isang kumpanya sa Dubai. Habang buhay na lang bang ililihim ni Lando ang tunay niyang pagkatao sa babaeng lubusan niyang minamahal? Uuwi na po ako riyan, Mama. Tugon agad ni Joy nang ipaalam sa kanya ng mama niya na nahimatay ang papa niya habang nagtatrabaho ito. Hindi na, Joy. Mabilis na pigil nito sa kanya. Nasa maayos ng kondisyon ng papa mo, kaya hindi mo na kailangang mabahala pa. Nakalabas na rin siya ng ospital at binili na ng doktor na magpahinga. Dahil daw sa init kaya nahimatay ang papa mo, dehydrated siya. Pero anak, hindi mo na kailangang umuwi, okay? Dagdag pa nito na ikinagaan ang puso ni Joy. Mabuti naman po. Hayaan nyo, makakauwi rin po ako riyan sa Pilipinas. Miss na miss ko na po kayo, Mama. Ilang taon na lang magsasama na ulit tayo. Emosyonal na wika ni Joy. Miss na miss ka na rin namin, Joy. Mag-iingat ka palagi, ha. Huwag kang masyadong magpakapagod sa trabaho mo. Dahil kapag may nangyari sa'yo, mahihirapan ka dahil wala kami riyan. Maging malusog ka, kumain ka ng gulay at prutas. Kung maaari ay uminom ka rin ng vitamins. Walang araw na hindi ako nag-alala sa'yo, Joy. Kung pwede nga lang na hindi ka malayo sa amin, gagawin ko. Pero mukhang dyan ka sa Dubai dinala ng kapalaran mo. Mahal na mahal ka namin, Joy. Tandaan mo yan. Ngumiti si Joy. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama. Sandali pang nag-uusap ang mag-ina at nang patayin ni Joy ang kanyang cellphone, agad siyang nagbihis para mag-grocery. Maaga pa at maya-maya pang shift niya sa kanyang trabaho bilang cashier sa isang supermarket. Kaya napagpasyahan niya munang mamili ng pagkain nilang dalawa ni Kyla. Nabigay ko na ba sa iyo ang ambag ko, Joy? Tanong ni Kyla nang makalabas si Joy sa kaniyang silid. Oo, kagabi pa. Aalis na ako para maaga akong makauwi. Sige, ingat ka. Ginitian ni Joy si Kyla bago lumabas ng kanilang apartment. Magkasama silang dalawa sa isang apartment para mas makatipid sila. Mahal ang bayad kung magbubukod sila. Mabuti na lang at nagkakilala silang dalawa sa airport 3 years ago. Naging magkaibigan na rin silang dalawa. Si Kyla ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang restaurant at hapon pa ang shift nito. Sumakay si Joy sa bus patungo sa pinakamalapit na supermarket dahil kung mamimili siya sa supermarket na pinagtatrabahuhan niya, ay kailangan niya pang bumiyahe ng kalahating oras para lang makarating doon. Kaya palaging sa malapit na lang siya namimili. Doon siya dinala ng swerte niya kaya wala siyang nagawa, kundi tanggapin yon kahit araw-araw ay kailangan niyang bumiyahe ng malayo. Nang makarating si Joy sa supermarket, kumuha siya ng pushcart at nagsimula ng mamili. Kinukuha niya lang ang mga nasa listahang ginawa niya dahil ayaw niyang ma-short siya. Hindi naman ganon kalaki ang ambagan nilang dalawa ni Kyla, kaya limitado lang ang kailangan niyang bilhin. Nang matapos si Joy, lumabas na siya sa supermarket dala ang dalawang malaking reusable bag na kaniyang pinamili. Subalit sa gitna ng paglalakad ay bigla na lang napigtal ang strap ng isa sa hawak niyang bag. Nahulog ang mga laman ng prutas at dahil pababa ang daan ay gumulong yun pababa. Ibinaba ni Joy ang mga hawak at dali-daling hinabol ang mga gumugulong na prutas bago pa yun mapunta sa kalsada at masira. Dire-diretso lang ang mga yon sa pagulong at wala nang nagawa si Joy kundi hayaan ang mga yon. Dismayadong nagpakawala ng hangin sa bibig si Joy bago bumalik sa kinilalagyan ng mga bag niya.
Nangihinayang siya sa mga yon dahil hindi biro ang presyo nila. Pero ano pa bang magagawa niya? Wala na. Pero bigla siyang natigilan nang may nagsalita sa likuran niya. Lumunok si Joy bago binalingan ng nagsasalita at pakiwari niya ay nakakita siya ng isang modelo sa harapan niya. Gwapo ito, matikas ang tayo at maskulado ang pangangatawan. Nakita ko yung nangyari. Nakapamulisang saad ng lalaki bago ito naglakad palapit sa kanya. Filipino ka? Gulat na tanong ni Joy. Ngumiti ang lalaki. Oo. Nanlaki ang mga mata ni Joy at bahagya siyang nakaramdam ng hiya sa lalaki. Sinubukan ko silang habulin pero huli na. Aniya sa malungkot na tono. Hintayin mo ko rito. Wika ng lalaki bago ito tumakbo papasok sa supermarket. Napakunot noo si Joy. Gayunpaman ay nilapitan niya ang bag niya at ngayon ay problema niya kung paano niya dadalhin yung bag na putol na ang strap. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik ang lalaki dala ang isang bag na may lamang mga prutas. Gulat si Joy nang iabot yun sa kanya ng lalaki. Para sa akin? Hindi makapaniwala niyang tanong dito. I'm sorry. Naawa ko sa'yo kanina habang pinapanood kita kung paano mo habulin yung mga prutas. Kaya napagdesisyonan kong bilhan ka. Don't worry, wala yang kapalit. Ganun naman ang kapwa Filipino, hindi ba? Nagtutulungan? Tumango si Joy. Salamat dito. Anong pangalan mo? Pwede mo akong tawaging Lando. Pero ang totoo kong pangalan ay Alejandro. Kung ano ang mas prefer mo, okay lang sa akin. Nakangiting tugon ng lalaki. Lando na lang. Ako nga pala si Joy. Inangat ni Joy ang kaniyang kamay. Tinitigan yun ni Alejandro bago tinanggap. You're welcome, Joy. So, may sasakyan ka ba? Mabigat-bigat yung mga dala mo. Commute lang ako at okay lang. Exercise na rin. Kung gusto mo, ihatid na lang kita sa tirahan nyo. Saan ka ba nakatira? Ay, hindi na. Mabilis na tanggi ni Joy sa lalaki. Nakakahiya na. Binilhan mo na nga ako ng mga prutas tapos ihahatid mo pa ako. Parang ang kapal naman ng mukha ko nun. Natatawang dagdag ni Joy bago binuhat ang mga bag. Umiling si Alejandro bago kinuha ang mga bag kay Joy. Sa pilitang kinuha ni Alejandro ang mga hawak ni Joy kaya wala na siyang nagawa kundi pakawalan ng mga yon. Sundan mo ko. Ani Alejandro bago naglakad palayo. Nagpakawala ng marahas na hangin sa bibig si Joy at walang ibang nagawa kundi sundan ng lalaki. At halos mahulog ang mga mata niya nang makita kung ano ang sasakyan nito. SUV? Binuksan ni Alejandro ang compartment ng sasakyan sa likod at inilagay doon ang mga hawak na bag. Sa amo ko ito. Nakangiting tugon ni Alejandro kay Joy bago ito inaya papasok sa loob. Ano bang trabaho mo rito sa Dubai? OFW ka rin ba katulad ko o dito ka mismo nakatira? Sunod-sunod na tanong ni Joy sa lalaki nang makasakay sila sa loob. OFW rin ako, Joy. Actually, 2 trabaho ko. Paminsan-minsan ay nagtatrabaho ako bilang family driver tapos minsan, truck driver naman. Tumango si Joy kahit parang hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng lalaki. Bakit 2 trabaho mo? Marami ka bang sinusuportahan sa Pilipinas? Takang tanong ni Joy. Ganoon na nga. Tugon nito. Tumango muli si Joy at sinabi na sa lalaki kung saan siya bababa kaya pinaandar na nito ang sasakyan. Bumaling si Joy sa may bintana at isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Hindi niya alam na may lalaki palang katulad ni Alejandro. Sa 3 taong nandito siya sa Dubai, ngayon lang siya naka-encounter ng katulad nito. Dito pa talaga sa Dubai at kapwa Filipino niya pa. Natutuwa siya. Buong biyaheng walang imik si Joy hanggang sa makarating na sila sa apartment na tinutuluyan niya. Salamat Lando. Salamat sa tulong mo ah. Wala yon. Kapwa Filipino lang naman ang nagtutulungan dito, hindi ba? Nakangiting tumango si Joy. Mag-ingat ka Lando. Thank you. Nakangiting wika ni Alejandro. Nang magpaalam na si Joy sa lalaki, tumango si Alejandro bago pinaandar ang sasakyan. Nang makalayo ang lalaki kay Joy,
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. I love that woman. Bulong niya kapag kuwan ay kinagat ang ibabang labi. Hoy, hoy, hoy! Ano yon ha? Nakita ko yun, Joy. Salubong agad ni Kyla kay Joy nang makapasok siya sa loob. Ang alin? Patay mali siyang tanong ni Joy bago dumiretso sa kusina. Ay sus, huwag ka nang magmaang-maangan pa, Joy. Sino yung lalaki? Manliligaw mo ba? Jowa mo? In fairness, ayos ang taste mo ha. Ang gwapo niya at mukhang mayaman pa. Kahit kailan talaga'y napakadaldal ni Kyla. Umagang-umaga pero heto, naiingay na agad si Joy. Hindi ko siya manliligaw o jowa, okay? Anas ni Joy bago nagsimulang ilagay sa cabinet ang mga stack nila. Samantalang si Kyla naman ay sumandal sa hamba ng pinto habang magkakrus ang mga braso sa dibdib at isang ngisi ang nakasilay sa mukha nito. 3 taon na tayong magkakilala, Joy. Hindi mo na kailangan maglihim pa sa akin, lalo na sa ganyang bagay. Umamin ka na kasi, Joy. Jowa mo ba siya? Pangungulit ni Kyla. Bumuntong hininga si Joy at napilitang tumigil dahil sa pagiging makulit ng kaibigan. Humarap siya rito habang nakasandal sa lababo. Sige na, aamin na ako, okay? Yung lalaking nakita mo, si Lando yun. Kanina lang kami nagkakilala at tinulungan niya akong makauwi rito. At isa pa, binilhan niya rin tayo ng mga prutas dahil yung mga nabili ko ay gumulong sa kalsada. Walang kami ni Lando, Kyla. Nagmamalasakit lang siya sa akin. Pag-amin ni Joy bago kinuha ang ilang mga pinamili niya sa bag na nakapatong sa lamesa. What if tulungan mo na lang ako at nang matapos tayo kaagad? Dagdag niya pa. Nangingising umiling si Kyla bago tinulungan si Joy. Pero in fairness, gwapo siya. OFW rin ba siya dito? O dito siya nakatira? Tanong ni Kyla. Katulad lang din natin siya na OFW dito sa Dubai at hindi siya mayaman. Raketero nga siya eh. 2 ang trabaho niya. Minsan ay family driver. Minsan naman ay truck driver. Nakangiting sagot ni Joy sa kaibigan. Sana maging kayo na. Bulalas ni Kyla na ikinatigil ni Joy sa ginagawa. Hindi yan mangyayari, Kyla, at wala akong planong makipagrelasyon dito sa Dubai. Isa lang ang dahilan kaya ako nagpunta rito. Yun ay para kumita, hindi para makipagrelasyon. Sunod-sunod na umiling si Kyla sa mga sinabi ni Joy, tila hindi ito sang-ayon sa mga sinabi ng kaibigan. Kakainin mo rin yung mga sinabi mo, Joy. Bigyan mo ko ng 300 dirhams kapag naging kayo. Game? Nakangiting bumaling si Joy kay Kyla. Mahalaga ang pera sa akin, Kyla. Pero dahil gusto kong patunayan na hindi ko kakainin ang mga sinabi ko, sige, game ako. Walang pagdadalawang isip na wika ni Joy. Pangako at mapapasa akin ang 300 dirhams mo. At nangaasar na kumindat si Kyla kay Joy. Napailing na lang si Joy ng sandaling yon kapag kuwan ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Nang matapos, nag-ayos na si Joy dahil papasok na siya sa kaniyang trabaho. Suot ang uniforme niya, nagpaalam na si Joy kay Kyla. At habang naghihintay ng masasakyang bus, laking gulat na lang ni Joy nang huminto sa harap niya ang isang truck. Pag-angat niya ng mukha niya, bumungad ang nakangiting si Alejandro. Binuksan ito ang pinto ng truck at tumalon mula roon. San ka pupunta, Joy? Nakangiting tanong ni Alejandro kay Joy na hindi pa rin makapaniwala na nasa harap niya ang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Lando? Kunot noong tanong ni Joy sa lalaki, imbis na sagutin ang tanong nito. Magdi-deliver sana ako ng mga package tapos nakita kita. San ka ba pupunta? Kung gusto mo, ihahatid na lang kita. At kumindat si Alejandro na ikinamaang ni Joy. Papasok na ako sa trabaho ko at hindi na. Magkukommute na lang ako. Nakakahiya na kasi at hinatid mo na ako kanina. Baka isipin ng mga tao na nagpapaka-Disney princess ako sa'yo kahit wala naman tayong label. Mahinang tumawa si Alejandro. Just ignore them, Joy. Bakit mo ba sila iisipin? Ibuhay naman natin to. And please, huwag mong isipin yan. Nagmamalasakit lang ako dahil kapwa Filipino tayo, di ba? Ika nga nila, kapwa Filipino. Ang nagtutulungan. Nakangiting pagtatapos ni Joy sa iba pang sasabihin ni Alejandro. See? Tama ako. Kaya halika na. Huwag ka nang mahiya. At huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao.
Saad ni Alejandro. Ilang segundong nag-isip si Joy bago tumango. Wala na siyang nagawa dahil pakiramdam niya ay kahit anong tanggi niya ay hindi siya titigilan ni Alejandro. Pero ipapangako ni Joy sa sarili na huli na ito. Wala nang susunod. Dahil may kataasan ng pinto ng truck, kinailangan pa siyang alalayan ni Alejandro papasok sa loob. Nang makapasok si Joy, sumunod na rin si Alejandro at pinaandar na ang truck patungo sa pinagtatrabahuhan ni Joy. Ganito palang pakiramdam kapag nasa truck. Wika ni Joy habang diretsyong nakatingin sa kalsada. Bakit? Pakiramdam mo ba parang hari ka ng kalsada? Nakangiting tanong ni Alejandro. Bumaling si Joy sa lalaki. Ganun na nga. Tugon niya. At makalipas ang halos kalahating oras, nakarating na rin sila sa destinasyon. Kailangan pa siyang alalayan ni Alejandro bago siya makababa sa truck nito. Naabala pa kita. Sabi mo magdi-deliver ka ng mga package. Baka matanggal ka sa trabaho mo. Hindi naman ito katulad ng kumpanya na nakikita ang bawat galaw mo. Tugon ni Alejandro. Bumuga ng hangin sa bibig si Joy bago tinapik ang maskuladong braso ng lalaki. Salamat, Lando. At tumalikod na siya palayo dito. Pwede bang kiss na lang, Joy? Bulong ni Alejandro. Sana kiss na lang, Joy. Naiiling niya pang wika bago tumalon papasok sa truck niya. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawala ni Alejandro sa kaniyang bibig bago pinaandar ang kaniyang truck palayo. Soon, mapapasakin ka rin, Joy. Saad pa ni Alejandro sa gitna ng biyahe. Samantala nang makapasok si Joy sa supermarket na 3 taon na niyang pinagtatrabahuhan, bumungad agad ang mga katrabaho niyang sa kanya habang nakatanaw sa labas. Mga Filipino rin ang mga ito. Sa 3 taon mo nagtatrabaho dito, ngayon lang yata namin nakitang may naghatid sa iyong lalaki. Pogi pa. Sambit ni Mamu na halos 5 taon ang agwat ng edad kay Joy. Oo nga, Mami Mamu. Gwapo na, mukhang mayaman pa. Wika naman ni Annalyn na kaidaran lang ni Joy. May kapwa Pilipino na naman tayong makakaahon sa hirap. Tuwang-tuwang bulalas ni Jojo na bakla nilang katrabaho. Natatawang napailing si Joy. Nagmamalasakit lang po siya sa akin, Mami Mamu. At wala po akong interes na pumasok sa isang relasyon ngayon. Tugon ni Joy sa 3 bago nagtungo sa station niya para makapagtrabaho na. Pero aminin niyo, bagay sila. Bulalas ni Mamu habang habol ng tingin nila sa papalayong bulto ni Joy. Ay, korek ka riyan, Mami Mamu. Ganda kasi nitong si Joy kaya imposibleng walang magkagusto sa kanya. Sang-ayon naman ni Jojo. Pero sana hindi siya ikulong sa freezer. Wika naman ni Annalyn. Gaga, bakit naman gagawin niyo ng kapwa Filipino natin? Siguro mga Arabo oo, pero kapag Filipino, parang imposible. Tugon ni Jojo kay Annalyn. Shut up na lang kayo mga bakla. Back to work na. At naglakad na si Mamu palayo sa dalawa. Nagngitian pa sina Annalyn at Jojo sa isa't isa bago sila nagtungo sa kani-kanilang pwesto habang si Joy naman ay nagsimula ng sa kaniyang trabaho. Kahit nasa likod niya si Mamu ay alam niyang nagchichismisan ng mga ito. Normal na yun para sa kanya at minsan nga'y kasama pa siya sa mga ito. Maagang natapos ang trabaho ni Joy at nang sumapit ang 8:00 ng gabi ay nag-out na siya sa trabaho niya. Gabi na kaya nahirapan si Joy na makasakay. Nauna na si Mamu kaya ngayon ay wala siyang kasabay. Nasa tabi lang siya ng kalsada ng sandaling yon habang mahigpit ang hawak niya sa strap ng bag niya. Maya-maya pa'y napasinghap siya nang makita ang isang motorsiklo na papalapit sa gawin niya. Sa takot ni Joy ay dali-dali siyang nagtatakbo palayo samantalang ang motorsiklo ay sinundan siya. Wag! Huwag mo akong sundan! Hiyaw ni Joy habang mabilis na tumatakbo palayo pero mas lalo pang bumilis ang pagtakbo ng motorsiklo hanggang sa maabutan na siya nito. Hindi na alam ni Joy ang kaniyang gagawin kaya napaupo na lang siya sa bangketa at tinakluban ng ulo gamit ang kaniyang bag. Narinig ni Joy na tumigil ang makina ng motorsiklo at narinig niya rin ang pagbaba ng driver doon. Nanginginig na si Joy sa takot ng biglang, "Bakit ka tumatakbo, Joy?" Tanong ng isang pamilyar na tinig. Nang mag-angat si Joy ng mukha rito,
Tila nawala ang mabigat niyang dinadala sa kanyang katawan nang makita si Alejandro. Tumayo siya at nilapitan ng lalaki bago ito mahigpit na niyakap. Akala ko kung sino na, ikaw lang pala. Mangiyak-ngiyak niyang turan bago humiwalay kay Alejandro. Akala ko kung ano nang mangyayari sa akin. Bakit kasi hindi ka nagbukas ng helmet mo para makilala kita? Akala ko tuloy hold-upper ka. Natatawang umiling si Alejandro. Tinatawag ko ang pangalan mo, pero sige ka lang sa pagtakbo. But, are you okay? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Umiling si Joy. Ayos lang ako, Lando, pero sa susunod, ayoko nang mangyari to. Tinakot mo ko. Paano kung may baril akong dala? Baka kanina ka pang natumba. Para kang sira. At mahinang hinampas ni Joy ang maskuladong dibdib ng lalaki. Hindi alam ni Alejandro kung ano ang mararamdaman niya ng sandaling yon, pero isa lang ang sigurado siya ngayon. Mas lalo niyang minahal si Joy. Iyong pagyakap nito sa kanya, pakiramdam niya habang buhay na yung nakapagkit sa katawan niya. Joy, pwede ba kitang matanong? Medyo nahihiyang anas ni Alejandro. Pwede naman, pero kung tatanungin mo ako kung pwede mo ba akong ihatid, ang sagot ko ay hindi. Bakit naman? Nangunot agad ang noo ni Alejandro. Nahihiya na ako sa iyo, Lando. Ang dami mo nang ginawa sa akin ngayong araw. Gusto mo bang isa-isahin ko pa? Nangako ako sa sarili ko na huli na yung sa truck at wala nang susunod. Sagot ni Joy sa lalaki bago naglakad palayo rito. Nang maramdaman niya ang presensya ni Alejandro, mas lalo niyang binilisan ang paglalakad. Pero agad siya nitong napigilan sa pamamagitan ng paghawak nito ng braso niya. Narinig ko kanina, may baliro na pag-alagala ngayon. Ang sabi, nananakit daw yun. Hindi kita pwedeng iwanan dito, Joy. Humarap si Joy kay Alejandro. Nabalitaan ko rin yan, Lando, pero sa kabutihang palad, nahuli na siya. May tanong lang ako, Lando. Bakit mo ba ito ginagawa? Kaninang umaga lang naman tayo nagkakilala tapos kung umakto ka, ay parang... Hindi masabi ni Joy ang nasa dila niya. Parang ano? Takang usal ni Alejandro. Ihahatid kita sa apartment mo, Joy. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Ang gusto ko lang, makita kang Hindi na pinatapos ni Joy si Alejandro. Ayoko sanang sabihin to, Lando. Pero kung umakto ka ay parang nanliligaw ka sa akin. Lakas loob niyang anas. Yun nga ang itatanong ko, Joy. Pwede ba kitang ligawan? Kaninang umaga, nang makita kita, bigla na lang akong nahulog sa'yo. Hindi ko alam kung bakit sobrang bilis nang nangyari. Basta namalayan ko na lang na mahal na pala kita. Mahal kita, Joy. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka, patutunayan ko sa'yo na karapat dapat ako sa'yo. Litanya ni Alejandro na ikinanlaki ng mga mata ni Joy. Natutop niya ang kanyang dila sapagkat ni isang salita ay wala siyang mailabas sa kanyang bibig. Nagkaroon na rin ng kasagutan ng katanungan niya na kaya pala ginagawa ni Alejandro ang mga ito ay dahil mahal pala siya nito. Ayokong saktan ka, Lando, pero hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Natatakot akong mag-commit. Umiling si Alejandro bago patagilid na niyakap si Joy. Hindi mo kailangang matakot, Joy. At isa pa, hindi naman ako nagmamadali. Handa akong hintayin ka kung kailan handa ka na. Naintindihan kita, Joy. Nang hawakan nito ang mga kamay ni Joy, marahan niya itong hinimas. Malamig ang mga kamay mo. Dagdag pa nito bago hinipan ang mga kamay niya. Kakaiba si Alejandro sa mga lalaking nakilala niya. Hindi niya naranasan sa mga ito ang mga bagay na ipinaparana sa kanya ni Alejandro. Para kay Joy, green flag si Alejandro. Pero dahil hindi pa talaga siya handa, titingnan niya muna kung karapat dapat ba talaga ito sa kanya. At kapag handa na siya, tsaka niya ito hahayaang ligawan siya. Salamat sa pag-intindi, Lando. Usal ni Joy bago humiwalay sa lalaki. Tara na, lumalalim na rin ang gabi. Mabilis na tumango si Alejandro at iginiya na si Joy sa kanyang motorsiklo. Nang abutan siya nito ng helmet, agad yung sinuot ni Joy bago pinulupot ang kanyang mga braso sa tiyan nito. Huwag mabilis, Lando, yung tama lang ang takbo. Yes, ma'am. Puno ng galak na tura ni Alejandro bago pinaandar ang kanyang motorsiklo patungo sa tinitirahan ng babaeng mahal niya. Mabilis na lumipas ang araw. Namalayan na lang ni Joy na ilang linggo na silang halos araw-araw magkasama ni Alejandro. Hatid sundo siya nito araw-araw
at hindi niya magawang makahindi sa lalaki. Dahil sa mga ginagawa nito, unti-unti na nitong napapatunayan sa kanya na karapat-dapat ito para sa kanya at nakuha na rin ito ang kaniyang loob. Kaya isang araw nang sunduin siya nito sa kaniyang trabaho, pumayag na si Joy na ligawan siya ni Alejandro. Tuwang-tuwa ito at animoy nanalo ito sa loto. Nangako si Joy sa sarili na hindi siya makikipagrelasyon pero eto siya. Hinayaang ligawan ni Alejandro. Kita niya ang determinasyon sa mga mata ng lalaki kaya pumayag na siya at isa pa. Mabait din ito. Baka hindi maglaon, makuha na nito ang oo niya. Pero ayaw munang magmadali ni Joy dahil isang rason lang ang pinunta niya rito sa Dubai. Iyon ay kumita para sa kaniyang pamilya. Kayo na noong lalaking palaging pumupunta rito? Animoy kinikilig na tanong ni Mamu kay Joy sa gitna ng pag-iiskan nito ng mga pinamili ng customer. Hindi pa mami Mamu, nililigawan niyo pa lang ako. Tugon ni Joy. Ano? Naniligaw pa lang? Hindi ba siya nanliligaw sa'yo nitong mga nagdaang araw? Abay halos araw-araw na siyang nandito eh. Natatawang umiling si Joy. Pinatunayan niya po muna sa akin kung karapat-dapat ba siya. Para sa akin, para alam ko kung anong klase siyang lalaki bago ko siya hayaang manligaw. Wait lang, hindi na po proseso ng utak ko ang mga sinasabi mo. Hindi ba't iyong ginagawa niya nitong mga nagdaang araw ay panliligaw na rin? Gulong-gulong anas ni Mamu. Mahinang tumawa si Joy bago sumagot. Hindi po mami Mamu. Ano? Nako Joy, kung ako sa'yo sasagutin ko na agad ang lalaking yon. Ang gwapo kaya. Huwag mong hayaang maagaw siya ng iba. Kung ako sa'yo, bakuran mo na agad ang lalaking yon. Suisto ni Mamu. Kumibit balikat si Joy at nangakmang sasagot na kay Mamu ay biglang dumating ang Arabong may-ari ng supermarket. Hey, no talking while working! Suway nito kina Joy at Mamu. Pareho silang tumango at nagtungo na si Mamu sa pwesto nito samantalang si Joy ay nagpatuloy sa ginagawa. May punto naman si Mamu pero ayaw talagang mag-commit ni Joy kung hindi niya talaga kilala ang lalaking manliligaw sa kanya. Iyong ginawa ni Alejandro, tama lang yun. At least ngayon, nakuha na nito ang tiwala niya. Ang puso na lang niyang kailangan nitong makuha bago niya sabihin ang matamis niyang oo rito. Nang sumapit ang kinagabihan, hindi na nagulat si Joy nang sunduin na naman siya ni Alejandro, lula ng motorsiklo nito. Hinatid siya nito sa apartment niya. Salamat Lando, nga pala, may itatanong lang sana ako sa'yo. Tell me. Seryosong sambit ni Alejandro. Gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo. Napansin ko lang nitong mga nagdaang araw, palaging ibang sasakyan ang ginagamit mo. Hindi ko na mabilang kung ilang sasakyan ang ginagamit mo, may hatid sundo mo lang ako. Katulad kahapon, ibang kotse na naman. Ano ka ba talaga Lando? Ang ibig kong sabihin, sino ka ba talaga? Seryosong litanya ni Joy habang nakatingin sa mga mata ni Alejandro. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Joy? Walang emosyong tanong ni Alejandro. Umiling si Joy. Hindi sa ganoon, Lando. Ang gusto ko lang ay magpakatotoo ka sa akin. Hindi naman ako iba sa'yo. Kapwa Filipino tayo rito. Hindi ba tayo lang din na magtitiwala sa isa't isa, hindi ba? Ngumiti si Alejandro bago hinawakan ang mga kamay ni Joy at marahan iyong pinisela. Mabait yung amo ko. Hinahayaan niya akong hiramin ng mga sasakyan niya. Kaya yun, iba-ibang sasakyan ang ginagamit ko. Naniniwala ako sa iyo, Lando. Salamat ulit. Mag-ingat ka sa pag-uwi, okay? Tumango si Alejandro bago sumakay sa kaniyang motorsiklo. Okay, Habibti. Kindat ni Alejandro bago nito pinaharurot palayo ang motorsiklo. Pakiramdam ni Joy ay namumula na ang magkabila niyang pisngi ng sandaling yon dahil sa sinaad ni Alejandro. Hiyang-hiya siyang pumasok sa kanyang apartment at sumandal sa pinto. Tinawag niya akong Habibti? Hindi makapaniwalang tanong ni Joy habang nakatingin sa itaas. Kinikilig na nga siya oh. Tama ba ako ng pagkakarinig? Tinawag ka ng lalaking yun ng Habibti? Ang ibig sabihin ay my love? Halos atakihin sa puso si Joy nang marinig yon. Nang tumingin siya sa harap, nakita niya si Kyla na may pangaasar sa mukha nito. No comment.
Naiiling nalita niya ni Joy bago nagtungo sa kanyang silid upang magpahinga. Pero dahil makulit si Kyla, sinundan nito si Joy hanggang sa makapasok ito sa silid nito. "Nanliligaw o kayo na?" tanong ni Kyla nang sumandal ito sa hamba ng pinto. "Nanliligaw." Maikling tugon ni Joy bago pabagsak na umupo sa kama. "Pero bakit Habibti ang tawag niya sa'yo?" May pangaasar na tanong ni Kyla bago tumabi kay Joy. "Kung ako sa'yo, sasagutin ko na siya. Baka hindi niya lang sinasadya. Alam mo naman ng mga tao, may mga bagay talaga na hindi natin mapipigilang lumabas sa bibig natin. At isa pa, hindi pa ako handa." "Loka, anong hindi handa? Nakita mo naman yung lalaki. Handang-handa nang pumasok sa buhay mo. Huwag mong sayangin ng pagkakataon, Joy. Parang trial and error lang yan. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kung hindi mo susubukang mahalin ng lalaking yon, hindi malalaman na para talaga siya sa'yo. At isa pa, Filipino yon. Mas concern ako kung Arabo ang nanliligaw sa'yo. At huwag kang papatol sa mga Arabo ha. Friendly reminder lang, baka umuwi kang nakakahon sa Pilipinas." Bulalas ni Kyla. "Hindi ako papatol sa Arabo, no? Hindi ako katulad mo na Makati." "Hoy, maghunos dili ka nga sa sinasabi mo. May halong Filipino kaya yung jowa ko, no?" Nakangusong tugon ni Kyla. Ngumisi si Joy. Pero mas lamang pa rin ang pagiging Arabian niya. Nakita ko kung gaano siya ka-possessive. Buti nilang hindi ganun si Lando. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa mukha ni Kyla bago tumayo sa harap ni Joy. "Hindi mo sure, be. Baka mas possessive pa siya kaysa sa jowa ko. Babush, sleep na me. Nga pala, may dala akong pagkain. Libre ko na. Tutal at may manliligaw ka na. At nga pala, pakihanda na ng 300 dirhams. At pakembot-kembot na lumabas si Kyla sa silid niya. Napailing na lang si Joy bago ibinagsak ang katawan sa kama. May punto si Kyla. Paano kung sagutin na niya si Alejandro? May effort ang lalaking yon at ayaw niyang sayangin yon. Nagdesisyon na si Joy. Bukas na bukas ay sasagutin na niya si Alejandro. Final na. Wala nang arte-arte pa. Pero nangihinayang siya sa 300 dirhams. Malaki rin yon. Pang tuition na rin ng kapatid niya. Nang sumapit ang kinabukasan, gumayak na si Joy para pumasok sa kanyang trabaho nang isang tawag ang nagpahinto sa kanya. Akala niya simpleng tawag lang yon subalit nagkamali siya. Ang tawag pa lang yon ang magiging dahilan para ura-urada siyang umuwi ng Pilipinas. 3 araw ang nakalipas. May ngiti sa mga labing, bumaba si Alejandro sa kanyang kotse at naglakad patungo sa apartment na tinitirahan ni Joy. 3 araw na rin niyang hindi nasisilayan ng babae kaya miss na niya ito at gustong-gusto na niyang makita ang maganda nitong muka. Panandalian lang siyang umalis dahil may mahalaga siyang ginawa. Nang araw na umalis siya, nagtungo siya sa apartment ni Joy subalit sa kasamaang palad ay wala ito roon. Hindi rin alam ni Kyla kung saan ito pumunta. Kahit tawagan o i-text niya ito ay hindi pa rin ito sumasagot. Kaya ngayong araw bukod sa dinalhan niya ng mga pasalubong si Joy, baon niya rin ang sarili niya upang humingi ng tawad sa ilang araw niyang pagkawala. Nakakaisang katok pa lang siya sa pinto nang bigla yung bumukas at bumungad si Kyla sa kanya. "Gusto kong makita si Joy, Kyla." Aniya sa babae na hindi maipinta ang muka. Walang emosyon ang mukha ni Kyla habang nakatingin sa kanya. Hindi katulad noong unang beses silang nagkita kung saan hiningian siya nito ng 300 dirhams. Dahil sa kasunduan nito kay Joy. Kahit walang idea si Alejandro kung mananalo ba siya sa puso ni Joy, binigyan niya pa rin si Kyla ng sa gayon ay hindi na ito bigyan ni Joy. "Hindi mo ba natanggap ang mga tawag at text niya sa'yo?" tanong ni Kyla kay Alejandro. "Kaninang madaling araw ko lang nakita na ilang beses niya akong tinawagan. Pero isang text lang ang ipinadala niya sa akin. Sabi niya, 'Lando, sagutin mo ang tawag.'" Tugon ni Alejandro. "May nangyari ba kay Joy? Tell me." Nagsisimula ng mag-alala si Alejandro ng sandaling yon. Wala na si Joy rito sa Dubai. Halos mahulog ang mga mata ni Alejandro nang marinig yon kay Kyla. "Anong sabi mo? Kung wala si Joy rito, then nasan siya?" Bumuntong hininga si Kyla bago sumagot. Ura-urada siyang umuwi sa Pilipinas dahil nag-aagaw buhay ang papa niya.
At pinapasabi niya rin sa akin kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Kalimutan mo na lang. Hindi na siya babalik dito sa Dubai, Alejandro. Wala nang Joy na babalik dito. Malungkot na imporma ni Kyla bago sinaraduhan ang pinto ng apartment. Hindi na namalayan ni Alejandro na sunod-sunod ng pamamalisbis ng luha sa kanyang mga mata ng sandaling yon. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang sasakyan at tinawagan ng isang numero. "Ready my jet now." Nakatagis na saad ni Alejandro bago pinaharurot ang sasakyan palayo. Sa Pilipinas. "Tubo na lang ang bumubuhay sa papa mo, anak." Malungkot na sambit ng mama ni Joy nang makaupo ito sa tabi niya. Kasalukuyan silang nasa labas ng kwarto ng papa niya dahil nasa loob ang mga nurse at doktor na sinusuri ng mga ito ang papa niya. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, mama. Gusto ko nang sumuko pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang sukuan si papa. Mahal na mahal ko siya, mama." Pinipigilan ni Joy ang muling maluha dahil pagang-pagana ang mga mata niya sa ilang araw niyang pag-iyak. Paglapag niya rito sa Pilipinas ay wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Halos wala na rin siyang maayos na tulog dahil sa emosyong hindi niya mapigilang maramdaman. "Naiintindihan kita, anak. Pero sabi sa akin ng doktor, matagal ng gamutan yan. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pera. At kung sakali mang gumaling ang papa mo, imposible na babalik agad sa normal ang buhay niya. Maraming naapektuhan sa katawan niya, lalo na sa ulo niya. Wala pa rin siyang malay magpahanggang ngayon at tanging ventilation na lang ang nagbibigay sa kanya ng hangin. Kung sakaling tanggalin iyon." Mabilis pa sa 4:00 na bumaling si Joy sa mama niya. "Gusto mo pong mawala na si papa? Ma, mabubuhay si papa, magtiwala ka lang. Ayokong masaktan ang damdamin mo pero wala na tayong magagawa, anak. Ayoko ring sumuko dahil mahal ko ang papa mo. Pero yung nangyari sa kanya, sobrang lala. Naapektuhan ang utak niya, kaya marami sa mga parte ng katawan niya ang hindi na magpapahangsyon. Kaya kinausap ako ng doktor kanina. Kung hindi na talaga natin kaya ang gamutan ng papa mo, pwede nating i-withdraw yun. Ibig sabihin, aalisin na nila ang life support ng papa mo. Tapos mamamatay siya." Hagulhol ni Joy. "Hindi ko alam kung paano mo nasabing mga yan, mama. Asawa mo si papa. Bakit mas gugustuhin mo siyang mamatay kaysa magpatuloy sa gamutan? Gagawin ko ang lahat, gumaling lang siya. Gagawin ko ang lahat. Makahanap lang ako ng pera." Usal pa ni Joy. "Hindi na, anak. Hindi na. Mahal ko ang papa mo pero mahihirapan siya. Kaya hanggat maaga pa ay kailangan nating magdesisyon. Ayoko na ring mahirapan ang papa mo. Mas gugustuhin kong mawala na lang siya kaysa makita kong nahihirapan siya." Umiyak na ang mama niya at kapag kuwan ay tumayo ito. "Hihintayin ko ang desisyon mo, anak." Anito pa, bago naglakad palayo sa kanya. Hindi alam ni Joy ang gagawin niya ng sandaling yon. Namataan na lang niya ang sarili na tumatakbo palabas ng ospital. Pagkalabas niya, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Lumuhod siya sa kalsada at sumigaw ng sumigaw. Sa paraang yon, pakiramdam ni Joy ay unti-unting nawawala ang sakit na dala-dala niya ngayon. Pagkalapag ni Alejandro sa Pilipinas, sinalubong agad siya ng kaibigan niyang si Nixon. "Ngayon ka lang yata umuwi na parang nagmamadali ka. Bakit ako agad ang tinawagan mo, imbis ng pamilya mo?" Nagtatakang tanong ni Nixon habang abala ito sa pagmamaneho ng sasakyan. "I have a mission, bro. Ikaw ang tinawagan ko dahil alam kong matutulungan mo ko. I need a private investigator." Tugon ni Alejandro habang hindi mapakali sa kanyang kinauupuan sa tabi ng kaibigan. "For what, bro? May nangyari ba?" "Tawagan mo siya. Gusto ko siyang makita. May misyon akong kailangang ipagawa sa kanya." "What mission?" Kunot noong tanong ni Nixon. Lumunok si Alejandro. "Find my future wife." Sagot niya kay Nixon na halos ikahulog ng mga mata nito. Nang araw na yon ay na-meet ni Alejandro si Dante, na kilalang private investigator ni Nixon. Doon ay pinahanap niya agad dito si Joy at para mas madali nitong mahanap yon, ay ibinigay niya ang kaisa-isang larawan ni Joy na palihim niyang kinunan habang abala ito
sa pagtatrabaho. Hindi mapakali si Alejandro dahil hindi na siya makapaghintay na muling makita ang mahal niya. Dalawang rason kaya sinundan niya si Joy. Una, dahil sa pagmamahal niya rito. At ikalawa, para aminin dito ang tunay niyang pagkatao. Nagawang ilihim ni Alejandro ang totoong siya dahil natatakot siya na baka layuan siya ni Joy at isipin nito na wala talaga siyang intensyon dito. Mahal niya si Joy. Tunay ang nararamdaman niya para sa babae at wala siyang panahon para paglaruan ito. Kumalma ka bro, kanina pa akong nahihilo sa'yo. Reklamo ni Nixon dahil kanina pa siyang pabalik-balik sa harap nito. Kasalukuyan silang nasa balkonahe ng silid ni Nixon. Wala muna siyang panahon na makipagkita sa pamilya niya kaya sa bahay muna siya ni Nixon na natili. Pansamantala lang naman ito at kapag nahanap na niya si Joy ay tsaka siya aalis. Kinuha ni Alejandro ang isang bote ng beer at lumagok doon. Hindi ako kakalma hanggat hindi ko siya nakikita bro. What if galit siya sa akin? Hindi ko nasagot ang tawag niya. Nagsisisi ako na sumama pa ako sa business trip na yun. Kung hindi sana ako sumama di sana hindi ako ganito ngayon. Too late para magsisi Alejandro. Nangyari na yun okay? Don't worry. Mahanap ni Dante ang babaeng yun. Mahal mo ba siya kaya ganyan kakaobsa sa kanya? Puno ng pagtatakang usal ni Nixon. Tumango si Alejandro bago hinarap ang kaibigan. Mahal ko siya at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. At sunod-sunod na nilunok ni Alejandro ang laman ng bote niyang hawak. Sandali pa silang nag-inuman ni Nixon at dahil sa sobrang pagod ni Alejandro, nakatulog na siya sa kama ni Nixon. Pero nang magising siya kinagabihan, bumungad na lang bigla sa harap niya ang mommy at daddy niya kasamang isang pamilyar na babae. Mom, Dad, anong ginagawa niyo rito? Takhang tanong ni Alejandro kapag Juan ay umupo sa kinahihigaan niya. Nixon informed us. Tugon ng daddy niya na mabilis na ikinabaling ni Alejandro sa posisyon ni Nixon kung saan ay nakahiga ito sa sofa. Lasing siya nang ipaalam niya sa amin na nandito ka. We thought he was kidding pero totoo pala nang kami na mismong pumunta dito. Kailan ka pa umuwi ng Pilipinas na hindi man lang nag-aabiso sa amin? May galit na tanong ng daddy niya sa kanya. Bumuntong hininga si Alejandro. May importanteng bagay akong kailangan gawin. Walang emosyong sagot ni Alejandro bago nagsimulang suotin ang sapatos niya. Since nandito ka na rin, I want to tell you something Alejandro. Gusto naming pakasalan mo si Naomi. At tinuro nito ang babaeng katabi ng mami niya. Mabilis na napatayo si Alejandro sa kinauupuan dahil sa kaniyang narinig. What did you say, Dad? Gusto mo kong ikasal kay Naomi? Gulat na tanong ni Alejandro habang hindi maipinta ang tingin sa ama. Why not? Naomi's a beautiful woman. Bagay kayong dalawa. Besides, anak siya ng amigo ko, kaya malaki ang tiwala ko kay Naomi. At malaki rin ang tiwala ng ama niya sa'yo. Do it for me, Alejandro. Kahit ngayon lang. No! Madiing tanggi ni Alejandro sa kanyang daddy habang nakakuyom ang mga palad. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal, Dad. Hindi ako magpapakasal kay Naomi. Nakatiim na bulalas ni Alejandro bago dinako ang pinto. Subalit hindi pa man siya nakakalabas ng pigilan siya ng daddy niya. Hindi ka lalabas ng kwartong ito hanggat hindi natin nasisettle ang bagay na ito. Nagdesisyon na kami ni Albert, Alejandro. Sa ayaw at sa gusto nyo, ikakasal kayong dalawa. Nagkatagis ang panganghumarap si Alejandro sa ama niya at matalim itong tiningnan. Wala kayong karapatan na magdesisyon para sa amin ni Naomi. I know Naomi katulad ko. Kaibigan lang din ang turing niya sa akin. Hindi ako magpapakasal sa kanya. That's final. Huling litanya ni Alejandro bago tuluyang lumabas ng silid. Ngunit saktong paglabas niya ay biglang nagsalita ang daddy niya. Kung hindi ka papayag, mapipilitan akong bawiin sa'yo ang kumpanya na pinamana ko sa'yo sa Dubai. You have two options, son. Take it or leave it. Ngumisi si Alejandro at walang takot na humarap sa daddy niya. Iyong-iyo na ang kumpanya mo. Pero ito ang tandaan mo, Dad. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Isa lang ang mahal ko at yun ay walang iba kundi si Joy. At kay Joy lang ako magpapakasal. Pagkatapos ay umalis na si Alejandro sa bahay ni Nixon na hindi niya inakala na tatraydorin siya. Pinagkatiwalaan niya itong huwag ipaalam sa pamilya niya na nandito siya. But still,
sinabi pa rin ito. Nagtungo si Alejandro sa bahay ng lolo at lola niya. Nasa loob siya ng silid habang hinihintay ang tawag ni Dante. At hating gabi na nang tumawag ito sa kanya. At sa kasamaang palad, hindi nito nahanap si Joy. Hindi sumuko si Alejandro at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Joy. Lumipas ang ilang araw, saktong 1 linggo. Isang tawag ang natanggap niya mula kay Dante. At laking tuwa niya nang malaman kung nasaan na si Joy. Lumisan siya baon ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi, patungo sa mahal niya. Halos hindi may pinta ang kasiyahan sa mukha ni Alejandro nang harapan na niyang nakita si Joy. Nakaupo ito sa duyan habang malayo ang tingin. Naintindihan ni Alejandro ang nararamdaman nito dahil nagpaalam din siya kay Dante na kamamatay lang ng papa nito. Mahirap yon para kay Joy at handa siyang tulungan ito para makalimot. Nakangiting naglakad palapit si Alejandro sa babae at nang bumaling ito sa gawin niya, halos mahulog ang panga nito nang makita siya. Bumaba ito sa duyan at walang sinayang na segundong tumakbo patungo sa kanya at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Pagkayakap ni Joy kay Alejandro ay agad na bumuhos ang malabalding luha sa mga mata nito. Shh, it's fine. Pagpapakalma niya sa babae bago ito inaya palapit sa bench na malapit lang sa kanilang dalawa. Alam kong hindi ka okay ngayon. Alam kong nagdadalamhati ka. Pero hindi na ako aalis sa tabi mo, Joy. Tutulungan kita. Sobrang sakit, Lando. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Parang binabalot ng konsensya ang buong katawan ko sa tuwing naiisip ko si Papa. Kung hindi ako pumayag, baka hindi to nangyari ngayon. Malungkot na paliwanag ni Joy habang patuloy pa rin sa pagbuhos ng luha ang kaniyang mga mata. Hindi ko maintindihan, Joy. Ano bang nangyari? Naguguluhang tanong ni Alejandro. Sandaling tinitigan ni Joy ang mga mata ni Alejandro bago ito naglayo ng tingin sa lalaki. Nabangga siya ng truck habang patawid siya sa kalsada. Sa sobrang lakas ng impact noon, napinsala ang buo niyang katawan. Lalo na ang ulo niya na pinaka-importanteng parte pa naman sa katawan natin. Na-damage yung ulo niya kaya maraming parte sa katawan niyang hindi na nagpa-function. At isa na roon ang kaniyang baga, kaya kailangan na siyang tubuhan. Lando, yung ventilation na lang na yun ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Ayaw man namin siyang mawala pero malaki raw ang posibilidad na baka hindi na magising si Papa. Kaya pumayag na ako sa gusto ni Mama na i-withdraw na ang treatment para kay Papa. Sobrang sakit, Lando. Napakasakit nang nangyari sa akin. Sana panaginip na lang ito. Hindi ko kaya, Lando. Parang mamamatay na rin ako. Emosyonal na pagkukwento ni Joy kay Alejandro, nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. You ended his suffering, and it's fine. Hindi mo kailangang makonsensya, Joy. Mas masakit na makitang nahihirapan ng mahal mo, kaysa makitang kapiling na siya ng Diyos. Don't worry, nandito lang ako. At patagilid na niyakap ni Alejandro si Joy. Sandali pang naging emosyonal si Joy bago siya kumalma sapagkat gusto niya ring alamin kung bakit siya nito sinundan. Gayong kailangan pa nitong kumayod para sa pamilya nito. Ganoon ba siya kaimportante kay Alejandro para sundan siya nito rito sa Pilipinas? May gusto akong aminin sa'yo, Joy. Binasa muna ni Alejandro ang kaniyang mga labi gamit ang dila bago nagpatuloy. Hindi talaga ako nagtatrabaho bilang family driver o truck driver. May isang purpose kaya ako nasa Dubai. Iyon ay para pamahalaan ng kumpanyang ipinamana sa akin ni Daddy. Natatakot akong magsabi sa'yo dahil baka hindi mo ako tanggapin. Kaya napilitan akong itago ang pagkatao ko sa'yo. I'm sorry, Joy. I hope you forgive me. Pag-amin ni Alejandro sa babae. Hindi makapagsalita si Joy ng sandaling yon habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Alejandro. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito sa kanya. Ibig sabihin, yung mga sasakyan, sa'yong mga yun? Mabilis na tumango si Alejandro. Oo, sa akin ang mga yun. I'm sorry, Joy. Sana'y mapatawad mo ako. Bakit kailangan mong itago ang pagkatao mo sa akin, Lando? Naiiling na tanong ni Joy. Gusto ko mang sabihin sa'yo ang totoo, pero natatakot talaga ako.
Baka kasi lumayo ka sa akin kapag nalaman mo na malayong estado ng buhay natin sa isa't isa. Bulalas ni Alejandro. Marahang tumawa si Joy. Nagsinungaling ka sa akin, Lando. Pero hindi naman ako ganong tao. Sa katunayan, ako pa nga yung nababahala. Siguro kakabasa ko to ng mga nobela. Minsan kasi kapag malayo ang estado ng buhay nila sa isa't isa, pinaglalayo sila. Katulad na lang natin, mayaman ka pala. Ako ito, mahirap na, baon pa sa utang. Sinapo ni Alejandro ang mga kamay ni Joy at hinimas ang mga yon. Mahal kita, Joy. At kung sakali, walang magpaglalayo sa atin sa isa't isa. Mahal mo ba talaga ako, Lando? Seryosong tanong ni Joy bago idinikit ang ulo sa matigas na dibdib ng lalaki. Mahal na mahal kita, Joy. I'm willing to do everything for you. Kung gusto mo, ikutin natin ang mundo para mawala na yung kalungkutan mo. Trust me, Joy. Nasa tamang lalaki ka. I can assure you na iba ako sa inaakala mo. Sambit ni Alejandro na agad ikinangiti ni Joy. Sige na nga, tayo na. Napanganga si Alejandro sa gulat. Inangat nito ang mukha ni Joy. Tama ba ako ng pagkarinig, Joy? Sinasagot mo na ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Alejandro. Oo nga, gusto mo bang bawiin ko pa? May pangaasar na tanong ni Joy. No, of course. Pero hindi ka ba galit sa akin dahil naglihim ako sa'yo? At isa pa, hindi rin ako nagparamdam ng ilang araw dahil nasa business trip ako. Are you mad? Bumuntong hininga si Joy. Bakit naman ako magagalit? Valid ang rason mo, Lando. Ayokong i-invalidate yan dahil hindi naman ako immature. Wika ni Joy na ikinasigaw ni Alejandro sa tuwa. Tumayo si Alejandro at sunod-sunod na sumigaw habang nagsususuntok pa sa ere. Pero maya-maya bigla na lang siya nitong binuhat at tumalon-talon ito sa tuwa. Sa kasiyahan ni Joy, hindi na niya napigilan si Alejandro. Kita niya ang kasiyahan sa mga mata nito at ramdam niya na hinintay talaga nito ang oras na ito. Sa gitna ng kasiyahan, nagambala na lang silang dalawa nang dumating ang mama ni Joy. Ibinaba ni Alejandro ang babae at diretsyong tumayo sa harap ng mama nito. Sino ang lalaking ito, anak? At bakit kanya buhat? Gulong-gulong tanong nito. Ngumiti si Alejandro bago inangat ang kamay sa harap ng ginang. Ako po si Alejandro Almazan. At boy. Hindi na pinatapos ni Joy si Alejandro. Sumingit na siya rito. Boyfriend ko po, mama. Masayang pagpapakilala ni Joy. Boyfriend mo? Gulat na sambit ng ginang. Proud na tumango si Joy. Opo, mama. Boyfriend ko po siya. Malapad nung umiti ang ginang. Masaya ako para sa iyo, Joy. Abay, halina kayo sa loob at nakahanda na ang pagkain. Wika nito. Tumango sina Joy at Alejandro bago sumunod sa nangungunang ginang. Kumakain ka ba ng pritong galunggong, iho? Tanong ng ginang sa gitna ng paglalakad. Kumunot ang noo ni Alejandro. What's that? Bulong niya kay Joy. Mahinang tumawa si Joy. Gigi, isda. Ah, I see. Yes, ma'am. Kumakain po ako. May pagmamalaking sagot ni Alejandro. Mabuti naman, huwag kang mag-alala. May kasama yung kamatis, sibuyas, sili at toyo. Yun palang katalo na. Masayang bulalas ng mama ni Joy. Napangiti na lang si Joy ng sandaling yon. Mabuti naman at unti-unti nang nagiging maayos ang mama niya sa pagkawala ng asawa nito. Kung hindi siya nakarating sa tamang oras, baka dalawa na ang binurol sa bahay nila. Nagtangka itong magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa rooftop pero salamat sa Diyos at on time nakarating si Joy kaya't napigilan niya ito. Makita lang niyang masaya ang mama niya. Masaya na rin si Joy kahit hindi maayos ang nangyari bago sila magdesisyong tanggalin ang life support ng papa niya. Matapos ang masayang tanghalian, iginiya ni Joy si Alejandro palabas ng kanilang bahay. I can help you, Joy. Magbibigay ako sa iyo para makapagbayad ka sa utang niyo. I know mahirap ang pinagdadaanan niyo ngayon, kaya hayaan mo kung tulungan ka. Bulalas ni Alejandro. Kaya ko to, Lando. Palagi ko namang kinakaya ang lahat eh. Anas ni Joy at nakuha niya pang ngumiti sa gitna ng pagdadalamhati niya. Huminto si Alejandro at sinapo ang mga kamay ni Joy.
Let me help you, Joy. Remember? Kapwa Filipinong nagtutulungan, hindi ba? Marahang tumawa si Joy. Remember, wala na tayo sa Dubai. Ngumisi si Alejandro. Wala man tayo sa Dubai, pero handa pa rin akong tulungan ka. Kumibit balikat si Joy. Sige na nga, pero hindi ko lahat sa'yo iaasa ha. Magtatrabaho rin ako para may parte naman ako. Tumango si Alejandro kaya nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating na si Alejandro sa kotse niya. Joy, can I ask you something? Seryosong tanong ni Alejandro habang matamang nakatingin sa mga mata ng nobya. Oo naman, ano ba yun? Binasa muna ni Alejandro ang mga labi gamit ang dila bago nagsalita. Pwede ko bang marinig sa'yo na mahal mo rin ako? Ngumiti si Joy at bahagyang lumapit kay Alejandro. Ilang dangkal na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Hinaplos niyang pisngin ito at diretsyong tumingin sa mga mata nito. Mahal din kita, Lando. Mahal na mahal din kita. Bulalas ni Joy at walang pagdadalawang isip na idinikit ang mga labi sa mga labi ni Alejandro. Sa gulat ni Alejandro, animoy na estatwa na siya sa kinatatayuan niya habang titig na titig kay Joy. Natawa na lang si Joy sa reaksyon ng kanyang nobyo. Hinalikan niyang magkabilang pisngin nito bago tuluyang nagpaalam. Malayo na si Joy nang bumalik si Alejandro sa realidad. Wala siyang sinayang na segundo. Hinabol niya si Joy at walang ano-ano'y hinalikan ang mga labi nito. Mahal na mahal kita, Joy. Masayang bulong ni Alejandro sa nobya bago mas nilaliman ang paghalik dito. Dahil sa pagmamahalan nila sa isa't isa, ilang buwan pa lang silang magkarelasyon nang ayain na agad ni Alejandro si Joy na magpakasal. Hindi na nagdalawang isip na umoo si Joy dahil mahal na mahal niya si Alejandro. Kaya tinanggap niya ang alok nitong magpakasal sila kahit masyadong maaga pa. Ito ba bagay sa akin? Nakangiting tanong ni Joy kay Alejandro. Nakatayo siya sa harap ng fiancé niya habang suot ang wedding gown. Kasalukuyan silang nasa butik at nagsusukat ng gown na isusuot niya sa mismong araw ng kasal nilang dalawa. Halos maghugis puso ang mga mata ni Alejandro nang makita kung gaano kaganda ang mapapangasawa niya sa suot nito. Bagay na bagay ang suot ni Joy at gusto na niyang magpakasal dito agad-agad. Kahit anong suot mo, bagay sa'yo. You don't need to ask me, babe. Gusto na nga kitang pakasalan ngayon eh. Natatawang umiling si Joy. Hindi ka na ba makapaghintay? Nangingiting tumayo si Alejandro sa kinaupuan at lumapit kay Joy. Patagilid niya itong niyakap at pinakatitigan sa mga mata. Sino bang hindi makapaghihintay kung kasing ganda mo ang pakakasalan ko? Kindat ni Alejandro at walang pasabing hinalikan ang labi ni Joy. Gulat man ay hindi na nagawang makapagreklamo ni Joy. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa leeg nito at malalim na sinagot ang mapusok nitong halik. Mabilis na lumipas ang araw. Namalay na lang nila na araw na ng kasal nila. Matapos maghanda, nagtungo na si Joy sa simbahan sakay ng mamahaling kotse na pag-aari ni Alejandro. Nang makarating, naglakad na si Joy patungo sa altar kung saan naghihintay si Alejandro. Kasama niya sa paglalakad ang mama niya. Nagmano si Alejandro sa mama ni Joy bago nakangiting tinanggap ang kamay ni Joy bago ito dinala patungo sa altar. Hindi pa rin ba kayo ayos ng mami at daddy mo? May pag-aalalang tanong ni Joy kay Alejandro. Huwag na nating pag-usapan ng tungkol dyan, Joy. Kinalimutan ko na sila. Hindi yun pwede, Alejandro. Kailangan niyong magkaayos. Ayokong maging ganito ang pagsasama natin. Nagalit ka pa rin sa mga magulang mo. Kaya please, magbati na kayo. Hindi pa huli ang lahat, okay? Walang nagawa si Alejandro kundi ang tumango. Naghanda na sila at nang magsisimula ng seremonya, bigla silang nagambala nang pumasok ang isang tao na hindi imbitado sa kasal ng dalawa. Halos mahulog ang mga mata ni Alejandro nang mapagtanto niyang daddy niya iyon. Naglakad ito palapit sa kanila at halos lahat ng mga mata ng mga dumalo ay nakatuon lang sa ama ni Alejandro. Anong ginagawa niya rito? Wala sa sariling tanong ni Alejandro. Nang makalapit ito, napasinghap na lang si Joy nang bigla itong lumuhod sa harap nila. I'm sorry, Alejandro. Alam kong hindi ako naging mabuting ihemplo sa'yo. Na mas pinangunahan ko ang desisyon ko para sa'yo kesa sa
Desisyon mo para sa sarili mo. Nagpunta ako rito para humingi ng tawad, Alejandro. Please, patawarin mo ako sa nagawa ko noon. Tama ka. Wala akong karapatan na magdesisyon para sa sarili mo. After all, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung sino ang pakakasalan mo. Please forgive me. Please. Pagmamakaawa ng daddy niya. Ito na ang oras, Lando. Usal ni Joy. Bumuntong hininga si Alejandro bago lumapit sa kanyang amang nakaluhod sa harap nila. Stand up, Dad. Ani Alejandro bago ito inalalayang tumayo. Pinapatawad na kita, Dad. At least ngayon, na-realize mo na at the end of the day, ako pa rin ang magdesisyon para sa sarili ko. You're forgiven, Dad. But, where's Mom? Yan din ang pinunta ko dito, anak. Your mom had a heart attack yesterday and she needs you. Don't worry. Ayos lang siya. Gusto ka lang niyang makita para mas lalong gumaan ang loob niya. Let's go, Dad. Aya ni Alejandro sa ama niya pero bigla siya nitong pinigilan. Tapusin mo muna ang kasal mo. I'm watching you, son. And thank you for forgiving me. Isang yakap ang inialay nito sa kanya bago ito tumalikod at naglakad palayo sa kanya. Umupo ito sa bakanting upuan. Ngumiti si Alejandro bago bumalik sa tabi ni Joy. Finally, nagkapatawaran na sila. Magaan na rin ang loob ni Alejandro ngayon. Binalingan ni Alejandro ang pare. Let's start, Father. Aniya na ikinatango ng pare. Makalipas ang 5 taon. Mommy, I can't wait to go to Dubai. Puno ng kasabikang wika ni Amelia, ang 4 na taong gulang na anak na babae ni na Joy at Alejandro. Ako rin, Amelia. Ilang taon na rin ang nakalipas nang makapunta kami roon ng daddy mo, kaya maski ako hindi na rin makapaghintay. Nakangiting sad ni Joy sa kanyang anak habang nag-iimpake ng maleta nila. Mommy, is it true na sa Dubai kayo nag-meet ni Daddy? Tanong ni Amelia. Sandaling huminto si Joy sa ginagawa bago hinarap ang anak niyang nasa likuran niya. Sinapo niyang pisngi nito bago nagsalita. Tama ang daddy mo, Amelia. Doon kami nagkakilala. Wow! Tapos ngayon po pupunta po tayo ron? Wow! I really can't wait, Mommy. I'm excited to meet Tita Kyla. Malapad nang ngumiti si Joy. Kapag kuwan ay hinalikan ng noo ni Amelia. Sa cellphone lang nakakausap ni Amelia si Kyla, kaya naiintindihan niya kung gaano ito kasabik na makita ito ng personal. Napagpasyahan nilang dalawa ng asawa niyang si Alejandro na magbakasyon sa Dubai dahil gusto rin nilang alalahanin ang mga panahon kung paano sila nagkakilala. Pero sa pagkakataong ito ay kasama na nila ang kanilang anak. 5 taon na rin ang nakalipas nang maikasal silang dalawa ni Alejandro. At sa loob ng mga taong yun ay naging masaya si Joy kasamang asawa kaya wala na siyang mahihiling pa, kundi ang maging masaya sila habang buhay. Hindi siya nagkamali na minahal niya si Alejandro. Ang pinagsisisihan lang niya ay pinatagal niya pa bago niya ito sagutin. Kung alam niya lang noong una pa lang na ganito pala si Alejandro, baka hindi pa ito naliligaw, sinagot na niya agad ito. Sa gitna ng pag-iimpake biglang bumukas ang pinto ng silid at bumungad si Alejandro sa kanilang mag-ina. Nang makita ni Amelia ang daddy niya, agad itong tumalon sa kama at tuwang-tuwang sinalubong ang daddy niya. Daddy, you're home! Yes, baby, I'm home. Kumusta ka? I'm good, Daddy. I'm excited for our trip. So am I, baby. Hinalikan ni Alejandro ang noo ng anak bago nilapitan ang asawa niya. Kumusta ang asawa ko? Nakangusong tanong niya kay Joy tsaka ito niyakap at siniksik ang muka sa liig nito na agad pinahinto ni Joy dahil kay Amelia. Nandito si Amelia, Lando, okay? Mamaya na lang. Kumusta naman ang trabaho mo? Tiring, honey. At isang halikang iginawad ni Alejandro sa pisngi ng asawa. Ganun talaga kapag namamahalan ng restaurant. Ayaw mo naman kasi akong patulungin sa'yo eh. Eh di sana hindi ka napapagod ng ganyan. Umiling si Alejandro. Honey, nag-usap na tayo tungkol dito, hindi ba? I'm working at ang kailangan mo lang gawin ay alagaan si Amelia. That's it. Mahiyaya naman. Depensa ni Joy. Kahit na, gusto ko palagi kang kasama ni Amelia. Ayokong may mangyaring masama sa anak natin, honey. Please, wag na nating pag-usapan ng tungkol dyan. Ako sa restaurant, sa'yo si Amelia.
Okay? Mabilis na tumango si Joy. Patapos na ako rito sa pag-iimpake. May ipapadagdag ka pa ba sa mga gamit mo? Umiling si Alejandro. Tama na yun, honey. 1 buwan lang naman tayo sa Dubai. Nga pala, pumunta si Nixon sa restaurant kanina. Nag-usap na ba kayo? Nakakunot noong tanong ni Joy. Pinatawad ko na siya, honey. Marahang tumawa si Joy. Bakit ganun katagal para patawarin si Nixon, Lando? Bumuntong hininga si Alejandro. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob, honey. It's already settled, okay? Tumango si Joy. Mabuti naman. Nga pala, hindi ba talaga sasama ang mami at daddy mo? Umiling si Alejandro. Ayaw talaga nila, honey. Kahit anong pilit ko, ayaw talaga nila. Ano pa bang magagawa ko, di ba? Tumango si Joy bago ipinatong ang ulo sa balikat ng asawa. Handa ka na ba para bukas? Tanong niya. Handang-handa na ako, honey. Handa na akong bumalik sa lugar kung saan kita nakilala at unang minahal. Ngumiti si Joy. Ako rin, honey. Tugon niya na ikinangiti ng malapad ni Alejandro. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na sina Joy para maaga silang makarating sa Dubai. Halos 8 oras din ang naging biyahe nilang tatlo at manghang-mangha si Amelia habang nililibot ng mga mata nito ang magandang kapaligiran. Parang ako lang si Amelia nung una akong nakatapak dito sa Dubai. Nakangiting sad ni Joy habang sinundan ng anak nila. She's so happy, honey. Look at her. Parang gusto na niya agad tumira rito. Tura naman ni Alejandro. Basta para kay Amelia, handa tayong gawin para sa ikakasiya niya. You're right, honey. Sang-ayon ni Alejandro sa asawa. Pagkalabas nila ng airport, ay sinalubong agad silang dalawa ni Becca, ang sekretary ng kapatid ni Alejandro. Pumasok na silang tatlo sa loob ng van at umandar yun sa bahay na tutuluyan nilang tatlo. Nang ibalik ng daddy ni Alejandro ang kumpanya sa kanya, hindi na iyon tinanggap ni Alejandro. Sapagkat hindi naman niya iyon mapamamahalaan ng maayos dahil nasa Pilipinas siya. Binigyan pa siya ng daddy niya ng panahon para magdesisyon pero desidido na talaga si Alejandro na hindi talaga tanggapin ang kumpanya. Kaya napunta yon sa nakakabata niyang kapatid. Nang makarating sila sa magiging bahay nila, bumaba na sila sa sasakyan. Pasabi kay Alexa salamat. Sabi ni Alejandro. Makakarating po yan, Sir Alejandro. Nga pala, ito po ang susi ng bahay at susi ng kotse. Enjoy your stay here, Sir Alejandro and Ma'am Joy. Tumango ang mag-asawa kaya umalis na si Becca. Daddy, gusto ko pong libutin ng Dubai. Pwede po ba? Pangungusap ni Amelia. Ngumiti si Alejandro bago lumuhod sa harap ng anak. Lilibutin natin ang Dubai, anak. Sa sobrang tuwa ni Amelia, napatalon na ito kapag Juan ay mahigpit siyang niyakap. Natawa na lang si Alejandro kapag Juan ay inaya na ang mag-ina niya sa magiging bahay nila sa loob ng 1 buwan. Hindi pa kayo magkikita ni Alexa? Tanong ni Joy sa asawa. Nasa business trip siya ngayon, honey. Tatawag na lang siya sa akin kapag nakabalik na siya rito sa Dubai. Tumango si Joy bago binuksan ang bintana ng kwarto nila. Ganito pala ang pakiramdam kapag bumalik ka sa lugar na matagal-tagal mo ring hindi napunta. Dito sila nagkakilala ni Alejandro at hindi niya rin lubos sa kalain na babalik sila para magbalik tanaw sa mga nangyari sa kanilang dalawa. Dahil sa sobrang kasabikan ni Amelia nang malaman nitong pwedeng sumakay sa camel, agad silang nagtungo sa lokasyon kung saan sila maaaring sumakay sa camel. Wow! Mommy, Daddy! Look at them! Ang cute po nila! Tuwang-tuwang turo ni Amelia sa mga camel na malayang naglalakad habang may sakay na 2 tao sa likuran ng mga ito. You're right, baby. They are so calm. Si Alejandro. Pero nakakaawa po sila, Daddy. Hindi rin po madali yung ginagawa nila. For sure, pagod na po sila ngayon. I hope nakakainom po sila at nakakakain para marami silang energy. Ngumiti si Alejandro bago lumuhod sa harap ni Amelia. Baby, I have a trivia. Alam mo ba na kayang makasurvive ng matagal ang mga camel kahit wala silang pagkain o tubig? Really, Daddy? Kaya po nila yun? Manghang-manghang tanong ni Amelia. Yes, Amelia. At isa pa, kaya rin nilang magbuhat ng 200 pounds at makalakad ng 20 miles a day.
Does it mean they are strong? Tumango si Alejandro. Stronger than you think, Amelia. Para ka lang mami mo. Curious din, kaya mahal na mahal ko siya eh. Daddy, totoo po ba na binigyan mo si mommy ng mga fruits noon? Tapos sabi ni mommy sa tuwing sinusundo mo raw siya, palaging iba-iba yung sasakyan mo. Then daddy, totoo po ba na napagkamalan ka ni mommy na thief? Sunod-sunod na tanong ni Amelia na ikinamaang ni Alejandro. Nang tingnan ni Alejandro si Joy, bigla itong nagpatay mali siya. Napailing na lang siya at nangakmang sasagutin na ang anak nang biglang dumating si Kyla. Tita Kyla, you're here! Hiyaw ni Amelia bago sinalubong ng yakap si Kyla. OMG Amelia, finally! Nakita na rin kita sa personal. You're so cute! Tuwang-tuwang wika ni Kyla. Kyla, pwede bang umuna na kayo? Susunod na lang kami ni Joy. Pakiusap ni Alejandro kay Kyla. Nakangiting tumango si Kyla bago inaya si Amelia palapit sa mga camel na sasakyan nila maya-maya. Kunento mo kay Amelia ha? Nangingiting tanong ni Alejandro sa asawa. Sa tingin mo ba may choice ako? Humalakhak si Joy. Makulit ang anak natin, Lando. Parang pinaglihi ko siya kay Kyla na sobrang daldal din. Niyakap ni Alejandro patagilid ang asawa at tinanaw si Amelia na masayang tumatalon. Gusto ko nang sundan si Amelia, honey. 4 na taon na siya. Baka naman pwede nating bigyan siya ng baby sister o baby brother. Ngumiti si Joy at palihim na sinapo ang kaniyang tiyan. Magtiwala ka lang, Lando. Baka isang araw, marinig mo na lang ang malakas na pag-iyak niya. Aniya. Bunti si Joy at balak niya yung sabihin sa asawa niya sa mismong araw ng kaarawan nito sa 1 linggo. Sa ngayon, ililihim niya muna yon. I love you, Joy. I love you, honey. And I love you, Habibti. Anas ni Alejandro. I love you too, Habibi. Tugon naman ni Joy na ikinalaki ng mga mata ni Alejandro. Hindi na nito magawang makapagsalita sapagkat nang humarap ang mukha ni Joy sa kanya, agad siya nitong siniil ng halik sa kaniyang mga labi. Tumugon si Alejandro sa halik ng kaniyang asawa at isa lang ang nararamdaman niya ngayon. Iyon ay walang katapusang kasiyahan sa puso niya. Pareho nilang hindi inakala na magkakakilala sila rito sa Dubai. Hindi man naging madali ang pinagdaanan nila nung una, pero nagawa nila yung malampasan. Kaya eto sila ngayon, mag-asawa, na habang tinitingnan kung gaano kasaya ang kanilang anak. Wala na silang mahihiling pa kundi ang maging masaya habang buhay at magsama hanggat may hininga pa sila. Nangako sila sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi sila mag-aaway o magtatampuhan. At kung dumating man ang araw na nangyari yan, agad nila yung susolusyonan. Kung tunay kang mahal ng isang tao, hindi hadlang ang estado ng buhay o distansya. Bagkus, gagawin niyang lahat upang iparamdam sa iyo ang kanyang pagmamahal, gaano man kayo kalayo sa isa't isa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.